Mga kabasketball, grabe ang paraan ng pagsesante dito kay Coach Mike Brown ng Sacramento Kings. Kaya naman nanggigigil itong former coach din ng Sacramento Kings na si Coach Michael Malone ng Denver Nuggets sa ginawang ito ng may-ari ng Sacramento Kings. At anong mangyayari sa Indiana Pacers dahil sa slump na nagaganap dito kay Tyrese Haliburton? Pero pag-usapan muna natin ang ilang mga halimaw na performance ngayong araw na ito. Ang lupit ng bawi ni Jaylen Brown dahil anya, binigo nila ang kanilang mga fans noong Christmas Day. Back-to-back losses sila mula noon pero kanina, nagbaksak ito ng season high 44 points sa 16 out of 24 shooting, 6 for 11 mula sa downtown at nanood na lang siya sa huling 8 minutes ng laro. Dinurog nila ang Indiana Pacers 142-105. Ang 37-point win ang pinakamalaking panalo ng Celtics so far ngayong season na ito. Sila ang pang-limang team ngayong season na ito na umiskor ng 140 points at nagbigay lamang ng 105 o mas kaunting puntos. At ginawa nila ito nang wala ang kanilang dalawang starters, si Jrue Holiday at si Kristaps Porzingis. Sinira ni Anthony Edwards ang monster game nitong si Alperen Sengun, 38 points, 12 rebounds ang big man. Kaya lang, na kay Anthony Edwards ang huling halakhak dahil siya lang naman ang nagbigay ng isang punto na kalamangan sa kanyang 3-point shot. 113-112, nakalusot. Nag-top score para sa Minnesota si Julius Randle with 27 points, 8 rebounds, 8 assists. Pero itong si Anthony Edwards ang nagbigay ng panalo, 24 points, 5 rebounds, 3 assists. Ang play ay nakadisenyo para dito kay Julius Randle pero nasira ang play dahil sa magandang depensa. Kinuha ni Ant-Man ang bola at sa interview sinabi niya na ayoko ng overtime kaya talagang ititira ko ito ng 3 at yun nga ang naganap. Patuloy na tinatrabaho ngayon ni Tyrese Haliburton ang worst slump ng kanyang karera. Tila nahihirapan na ulitin itong two-time All-Star na si Tyrese Haliburton ang kanyang performance sa nakaraang season kung saan nakarating ang Indiana Pacers sa Eastern Conference Finals. Kahapon sa pagkatalo ng Pacers sa OKC Thunder, si Haliburton ay gumawa lamang ng 4 na puntos sa 6 na tira. Nakagawa naman siya ng 8 assists. Pero hindi pwedeng hindi siya nagiging threat lalo na kung gusto nilang umabante pa sa NBA Finals. At ngayong season ay mukhang paatras ang kanyang performance. Pero kanina laban sa pagkatalo na naman sa Boston Celtics, nag-improve siya kaso tambak sila. Umiscore siya ng 19 points, 9 assists. Pero yung mga ganyang puntos ay napakalayo sa All-Star Haliburton. Kahapon nga sa pagkatalo nila sa OKC ay pinagtatanggol siya ng kanilang head coach na si Rick Carlisle. Pero higit sa pagtatanggol ay lumalabas na pagpapalusot ito. Malaking bagay daw kung bakit 4 na puntos sa 6 na shots lang itong si Ty Haliburton ay dahil bantay nito si Lu Dort, ang isa sa pinakamauhusay na defender sa liga. Sabihin na natin na talagang elite defender itong si Dort pero si Haliburton naman ay isang all-star caliber player kaya nga napasama pa ito sa Olympics, hindi ba? Kailangan nang magbalik ang all-star Haliburton. Tinuligsa ni Denver Nuggets coach Michael Malone ang Sacramento Kings sa ginawa nitong pagtanggal kay coach Mike Brown. Sinesante si Brown pagkatapos ng isang 13-18 start ngayong season na ito. At marami talaga ang nagulat at hindi makapaniwala dahil pinangunahan ni Mike Brown ang Sacramento Kings sa consecutive winning seasons at nanalo pa nga ng Coach of the Year 2 taon ang nakakaraan. Nasorpresa si Mike Malone pero hindi siya na-shock dahil may history siya dito sa Sacramento Kings na dati niyang pinangunahan din bilang head coach. 2013-2014 siya naging coach at nung sumunod na taon, nagsimula sila ng 11 wins and 13 losses. Medyo hawig dito ngayon kay Mike Brown, sinesanti din siya. Sa kanyang panayam, tinawag ni Coach Michael Malone ang Sacramento Kings na no class, no balls. Yun lang daw ang kanyang masasabi. Ang ikinabwisit ng gusto ni Mike Malone ay pagkatapos daw matalo kagabi. Yun ang ikalimang sunod-sunod ng Sacramento Kings at napakasama naman talaga ng pagkatalo dahil na-foul nila ang isang 3-point shooter. Pero eto, nag-practice pa sila kaninang umaga. Sumalang pa sa interview si Mike Brown. At kung kailan nasa kotse na papunta sa airport palipad ng Los Angeles, ay doon siya tinawagan at sinabihang sesante na nga siya. Binigyan pa nila ng contract extension earlier this year itong si Mike Brown pagkatapos lamang ng ilang buwan ay ayan, tinanggal na. Ang hirap talaga maging coach.